Magandang umaga Pilipinas, good morning world, December 20, I think. Alas 6:20 ng umaga. Dito po sa aming barrio, San Luis, bayan ng Pugo, La Union. Magandang hapon sa kabilang panig ng mundo, magandang tanghali. Thank you for continuing po sa pag-support sa aking channel by watching, liking, leaving comments. For those who shares, thank you so much. Maraming salamat po. And wala po ako ngayon sa labas. Actually, nandito lang ako sa right in front ng aking double door. At gusto ko lang pong i-appreciate yung mga nakaka-appreciate ng mga videos natin na naririnig nyo yung mga huni ng ibon, ng tilaok ng manok, ng mga sisiw. Lahat po yan, hindi po yan, hindi po yan fake. Talagang yan po talaga. Dito sa, yan, mga ganon, mga tilaok. Mga huni ng ibon. Yan po, tunay po yan. At yun ang kagandahan dito sa probinsya. Actually, talagang, nung lumabas ako kagabi, nakita ko pa yung iba't ibang formation ng stars. So, yung nakakatuwa, nakaka-relax. So, pagbukas mo ng yung bintana or yung pintuan, mga green ang yung nakikita. So, bakit po tayo nandito ngayon sa harapan ng aking munting Christmas tree? Nirush ko lang po ito na actually nilagay. Dahil nga sa pagkukonstruction dito sa loob ng bahay is nakakaano namang maglalagay ng tree. Pero dahil malapit na ang Christmas, parang 1 week ko lang itong nilalagay. So, very simple. Saka na, no? Simple lang, pero ang importante is meron. Because I believe that Christmas tree is one of the symbols ng Christmas. So, gusto ko lang pong pag-usapan natin. And I know, lahat kayo na matagal nang wala dito sa Pilipinas, inaalala nyo na ang Pasko sa atin is something different, something meaningful. At yes, kasi sa loob ng maraming taon po, hindi ko na naranasan. The last time na nandito ako ng Christmas was 2008. Bago ako lumipad papuntang Amerika. So then, ang pag-uusapan natin today is kung bakit ko nag-decide na ito ang topic natin today kasi every night meron pong mga nagkakaroling na mga bata. So, iba-ibang grupo yan. Naka-ready na yung mga pera, yung mga coins. Pero at least ngayon, ang coins ngayon ng Pilipinas is 1 peso, 5 peso, 10 peso, 20 pesos. So, pag may mga nagkakaroling, nagbibigay kami ng 20, 30 pesos, yan. Tuwang-tuwa na yung mga bata. Yung bang naririnig ko, hindi ko lang kasi sila pwedeng i-record kasi syempre yung mga bata, baka may strike tayo ni Ate YouTube at hindi ko rin sila pwedeng i-video because, they're kids. So, i-ano ko na lang, iti-tell ko na lang yung mga stories na kapag sila ay nandito nagkakaroling. Yung bang tuwang-tuwa ako kasi, well, unang-una, ewan ko lang kung saang state kayo, pero sa amin sa New Jersey, wala pong Christmas caroling sa amin. So, ewan ko lang po sa ibang panig ng mundo o ibang parte ng Amerika, pero dun sa amin, walang caroling. Merong Halloween, pero nagtataka ko, pero walang caroling sa sa Christmas. So, dito, tuwang-tuwa talaga ako dahil nga yung mga batang nagka-caroling. At saka, syempre, yung mga bata, yung bang, naalala ko tuloy nung, kami, yung hindi mo na i-pronounce yung talagang mga words ng mga kanta. So, ito mga ito nagbibigay ng ngiti sa akin tuwing naririnig ko yung mga batang nagka-caroling. Kaya, tuwang-tuwa ako. Kumpara kasi sa Amerika, siyempre nasa trabaho ka lagi at yung mga days bago mag-Christmas, ang dami kong, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero maraming nagsasabi, this holiday is stressing me.
yung gano'n, yung nakaka-stress para sa kanila ang Christmas at New Year. At because, kinakailangan nilang bumili ng mga kung ano-anong high-end or low-end or whatever kind of gadgets na iririgalo nila. At kinakailangan magaganda, ang mga irigalo nila sa kanilang mga anak o sa kanilang mga nieces and nephews. At yun, nai-stress sila. Like, para sa akin, ang Christmas, hindi dapat nakaka-stress. You do the best you can. And if you don't have, it's okay. Sometimes, inuutang ko pa yung mga gift ko sa mga kaibigan ko. Alam niyo yun, kasi kung minsan busy ka sa work, hindi ka makabili. O kaya, yung pag-isip mo kung ano ang pwede mong ibigay, lalo na itong mga kaibigan mo na to is, they own like high-end bags and stuff like that. So, ano ang pwede mong ibigay sa kanila na wala pa sila? Kasi most of the time, meron na sila. So, I end up always giving them Bath and Body Works hand washing soap. Yun. Ang binibigay ko yung mga set na yan kasi ang hand washing soap is always like, nagagamit. Okay. So then, yun ang nakita ko na diferensya na sa aking experience sa mga katrabaho ko. It's like, anong niregalo ko? This is stressing me. That's like, I don't know what to give. Like, I have so much already. Like, ganun ba? Yung marami pa akong babalutin, marami pa akong bibilhin. Bibilhin ko po yung kay ganito. Ganito kasi yung gusto niya. Ganito kasi yung sinulat niya kay Santa Claus. At, like, okay. So, that's fine. But again, like I said, dito ko na-appreciate ang Pasko dito sa, especially sa probinsya. Because naalala ko nung ako ay nag-umpisa kami na mag-caroling siguro mga 7-8 years old ako at kasama ng aking mga kalaro. Nagpupunta kami sa mga bahay-bahay. At that time, safe na safe. Kasi halos lahat kamag-anak mo. So, nagpupunta kami, nagkakaroling kami. And then, binibigyan kami ng mga bigas, ganun. Some give money, some give bigas. So, gano'n ba? Nakatawa. It was so, like, really, those were really happy days. Na kung ano lang yung binibigay sa'yo, basta lang mabigyan ka. Naalala ko noon nung binibigyan kami ng mga bigas. So, syempre, mabigat yung mga bata kami. And then, ang gagawin namin, ibibenta din namin yung mga salop-salop na bigas na binibigay sa amin. Those days were fun. At kaya nga, naalala ko na i-vlog ngayon because I know na ngayon, mga araw ng Kapaskuhan, marami sa inyo ang hindi na makakauwi at nire-reminisce, inaalala kung paano ba ang Christmas dati na tuwing Noche Buena, pwede kang pumunta sa kahit sino sa inyong baryo at pwede kang makakain kung ano handa nila. Kasi ganoon ang ginagawa namin nung bata kami. Tingnan na, iniisip namin kung sino yung laging may masarap na handa. Like, alam mo yun, yung macaroni salad, yun. Sinong naghahanda ng macaroni salad, sinong maghahanda ng spaghetti. Ay, nako, kinakailangan malaman namin yun. At yun ang mga una namin pupuntahan nung kami mga bata pa. And then, kilala din namin kung sino yung nagluluto lang ng suman. Mga ganun, kaya nagluluto lang ng biko. Ayun ang mga hinuhuli namin pinupuntahan. Pero alam nyo, at this time, at this age, tapos kung saan-saan na bansa na tayo nakarating, para bang yun na yung hinahanap natin. Yung mga simpleng pagkain, gaya ng biko, gaya ng, what do you call this, ng biko, ng suman, at dito po kasi, hindi po kami dominant na Catholic dito sa aming baryo. Though marami pa rin Catholic, so may mga sisimbang gabi, ganun. Ang saya po ng mga araw na papunta sa Christmas. And then, it's still the same na dito sa amin. Na-maintain pa rin yung simplicity, kagaya yung tinanong ko yung auntie ko
kagabi, auntie, anong handa mo sa Christmas? Okay. Magpapansit ako. Yun, masaya na sa ganon. You know, like, it's sometimes it's not really about the handa. It's more of about, like, I don't know, the anticipation kung ano yung pwede mong ihanda. Yun. Kaya, samantalang ako, syempre, nasanay na tayo na nasa Amerika na kailangan 15-20 putahe. Hindi naman yung ako lahat ang mag-provide noon or magluluto noon. May mga dalang mga kaibigan, ang mga hipag, ang mga bayaw. So, we all put together the food together. So, napakarami na talaga naman. Samantalang dito sa amin sa probinsya, like, isang putahe, dalawang putahe, masaya na. Kasi talagang yun na yung, sige, dito kami sa bahay mo sa Christmas. Magkakaraoke tayo. The anticipation of celebrating the Christmas. Yun. At yun ang nakita ko talaga na pagkakaiba pag dito sa probinsya natin, dito sa Pilipinas, is yung the event itself. Yung ba yung importante? Paano ko may paliwanag ang sarili? Yung Christmas itself. Yun ang hinihintay. And then, maalala ko yung nung bata pa ako, yung exchange gift sa school. So, bibigyan ka ng, kind of like, I remember when I was still in my grade school, like, okay, 5 pesos. Kasi mataas pa ang 5 pesos at that time. Ganun na po ako katanda. So, that 5 pesos, so bibili na yung mama ko ng regalo, babalutin na, ganun. And then, mag-exchange gift kami. So, like, tatawa ako kasi I still, hindi ko pwedeng matanggal to sa memory ko, na ang isang kaklase ko is nakatanggap ng sabon na bareta. I don't know if you guys still remember yung bar na panglaba para pangpusot, you know, it's like, para sa isang grade 1 na makakatanggap ng bar na sabong panlaba. That's kind of like, okay, bigyan mo ng chichirya siguro, bigyan mo ng chichirya at the time was very, very popular on our days kasi hindi, magkano lang naman yung binibigay sa'yo na pera, you know. Pabibilhin ka ng sigarilyo at yung sukle, ibili mo ng bokarilyo, gano'n. Alam niyo yung bokarilyo, yun po yung yung matamis na made of coconut, na kinayod na coconut. So ngayon, I remember na inutusan ako na gano'n, nabubuli ka ng sigarilyo, tapos yung sukle, ibili mo ng bokarilyo, gano'n. So, I ended up buying 1 bag of bokarilyo, kung ano yung sukle, yun ang binili ko ng sigarilyo. So, those were the days. So, ang saya-saya. Talaga, ibang-iba. The spirit is so different dito sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng ipaliwanag kung ano yung meron sa air. Why is it like during this time? Like, there is the anticipation. There is this some sort of nostalgic feeling that I'm feeling right now. And I'm so happy. Like, I'm so, like, parang out of, talagang I have this feeling of happiness na I'm here right now after how many years dito sa Pilipinas and going to experience again how it is to simply celebrate Christmas among families, among relatives, among neighbors, na sa simpleng handa, pansit, tinapay na may palaman na margarine. Do you remember those days? Kaya, hintayin nyo na lang po ang ating mga iba pang mga i-vlog sa Christmas. At least para man lang, parang kung ano yung nararanasan ko dito, mararanasan nyo rin kayong mga nanonood. So, sa all part of the world ng mga Pilipino, sana maging masaya ang Pasko nyo.